Sino nga ba talaga si Jesus? Ako po si Pastor Fenton and welcome to All for Jesus Daily Bible Study. Marami po sa atin ang nakakakilala kay Jesus bilang isang dakilang guro, isang propeta o kaya ay ang sanggol sa sabsaban tuwing Pasko. Pero sa pag-aaral po natin ng Biblia ngayon, may isang napakahalagang katotohanan na magpapabago sa ating buhay at pananampalataya. Si Jesus po ay hindi lang basta isang mabuting tao na nabuhay sa kasaysayan. Siya po ay higit pa roon. Unang-una, si Jesus ay isang 100% na Diyos o fully God. Noong siya po ay naglakad dito sa mundo, hindi po nabawasan o nawala ang kanyang banal na kalikasan. Para po mas madali nating maunawaan ang malalim na aral na ito, basahin po natin ang sinasabi ng Biblia. Basahin po natin ang John chapter 1 verse 1. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. May napakagandang pattern at detalye po tayong makikita rito na dapat nating matutunan. Ang tinutukoy po na salita sa talatang ito ay walang iba kundi si Jesus. Bago pa po nilikha ang buong mundo, bago pa po nagkaroon ng oras ng mga bituin at ng mga tao, si Jesus po ay nandoon na at kasama na ng Diyos Ama. Ibig sabihin po, hindi siya isang nilalang lang na nagsimula lang noong ipinanganak siya sa mundong ito. Siya po ay walang pasimula at walang katapusan dahil siya mismo po ang lumikha ng lahat ng bagay. Sa kanyang buhay po mga kapatid dito sa lupa, marami po siyang ginawa na nagpapatunay sa kanyang pagka-Diyos. Nagpagaling po siya ng mga may matinding sakit sa isang salita lamang. Nagpalayas po siya ng mga masasamang espiritu at pinatigil niya ang malakas na bagyo sa dagat. Ang pinakamahalaga po sa lahat mga kapatid, nagpatawad siya ng mga kasalanan ng tao na ang tunay na Diyos lamang ang may karapatang gumawa. Ipinapakita nito na si Jesus ay may buong kapangyarihan sa ibabaw ng lahat ng nilikha. Ang kanyang pagiging fully God ang nagbibigay sa atin ng matibay na assurance po o kasiguraduhan na ang kanyang mga salita ay may otoridad at ang kanyang pagmamahal sa atin ay walang katapusan. Kapag tinanggap natin si Jesus, ang mismong Diyos na makapangyarihan sa lahat ang naghahari po sa ating buhay. Pangalawa, si Jesus ay 100% rin na tao o fully man. Hindi po siya nagkunwaring tao lamang, kundi totoong namuhay siya tulad natin. Maliban na lamang po sa pagkakasala. Basahin po natin ang nakasulat sa Biblia. In John chapter 1 verse 14, at naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang tunay na sa Ama at siya ay puspos ng biyaya at katotohanan. Ang napakahalagang detalye po rito ay ang salitang nanirahan sa piling natin. Ipinapakita po nito ang isang napakagandang pattern ng pagmamahal ng Diyos. Hindi siya nanatiling malayo sa atin. Naranasan po ni Jesus ang lahat ng naranasan natin bilang tao. Nagutom po siya, napagod, nauhaw at umiyak din po siya sa harap ng matinding kalungkutan. Naramdaman niya ang bawat sakit at hirap nang siya ay ipako po sa krus. Ibig sabihin po, nauunawaan niya ang ating mga kahinaan, ang ating mga lungkot at ang ating mga pagsubok dahil pinagdaanan niya po ito. Hindi po siya isang Diyos na manhid sa ating mga nararamdaman, kundi isang Diyos po na nakikiramay sa bawat iyak at hirap natin. Sa kabuuan po mga kapatid, ang sagot sa ating paksa ngayon ay napakalinaw. Si Jesus po ay ang nag-iisang tagapagligtas na fully God at fully man. Dahil siya ay Diyos, may kapangyarihan siya na magpatawad ng kasalanan at magbigay ng buhay na walang hanggan. Dahil siya ay tao, kaya niya tayong unawain sa ating mga kahinaan at ialay ang kanyang buhay bilang kapalit natin. Kung wala po ang dalawang katangiang ito, hindi po magiging ganap ang ating kaligtasan. Ito po ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong pagdating bilang Diyos at tao para iligtas kami. Salamat po dahil nauunawaan mo ang bawat pinagdadaanan namin sa buhay. Ikaw po ang maghari sa aming mga puso at sa aming pamilya araw-araw. Ito po Panginoon ang aming panalangin at deklarasyon. Maraming salamat po sa mensahe na ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid,
Si Jesus ang Diyos na bumaba sa lupa upang ang tao ay maitaas niya sa langit. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa ating daily Bible study. Kung gusto mong maging bahagi ng ating gawain sa ating Panginoon, kindly click the like button and you can comment down your prayer requests or any questions na gusto po nating pag-aralan. You can follow this channel at samahan niyo po ako for our daily Bible studies. Pindutin niyo na rin po ang bell button para updated po kayo sa ating mga Bible studies. Maraming salamat mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. And always remember, this is all for Jesus.